Breaking news mga kabayan, Houthi at Saudi Arabia mas lalong nagkakainitan. Digmaan sa Middle East walang tulugan. Dalawang gas industriya na mga pasilidad sa Kingdom of Saudi Arabia sumabog matapos tamaan ng Iran proxy. Turkey at Pakistan walang aksyon laban sa mga proxy ng Iran. Barko na sinasakyan ng mga Pilipinong marino tinamaan ng attack drone. Mga attack drone ng Houthi pinabagsak ng Yemen forces gamit ang mga air defense na ibinigay ng Kingdom of Saudi Arabia at United Arab Emirates sa kanila. President Trump magbibigay kaya ng utos upang umatake sa mga Houthi. Amerika nagsimula ng kumprontahin ang China. Opisyal nang tinuligsa ng US State Department ang labis-labis at illegal na pag-aangkin ng China sa Baho de Masinloc. Tahasang tinututulan ng Estados Unidos ang pagpapataw ng China ng nature reserve sa Baho de Masinloc. Australia Defense Minister ng kanilang suporta at pagkilala na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Tensyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran proxy mas tumindi pa. Houthi naglunsad ng panibagong pag-atake laban sa Kingdom of Saudi Arabia. Dalawang malalakas na pagsabog ang narinig sa rehiyon ng Jubail sa Persian Gulf at sa Jazan sa Red Sea. Nagdulot ito ng malaking sunog sa mga refinery ng Saudi Arabia. Ayon sa Saudi Energy Ministry, wala namang naiulat na may nasugatan sa nasabing insidente. Agad naman itong nakontrol ng mga industrial security team ang sunog at tinatapos na ang mga kinauukulang otoridad ang mga pamamaraan upang tugunan ang nasabing pangyayari. Matatagpuan ang Jazan sa Red Sea malapit sa hangganan ng Yemen. Isinara ng Aramco ang kanilang refinery sa Jazan na may kapasidad ng 400,000 barrels bawat araw matapos ang pag-atake ng mga militanteng Houthi mula sa Yemen. Napinsala ng pag-atake ang Integrated Gasification Combined Cycle Complex at ang tank farm area ng planta. Ayon sa isang ulat mula sa consultancy firm, sinabi ng mga Houthi na tinamaan nila ang mga pasilidad ng Saudi Arabia. Hindi mangyayari ang mga ito mga kabayan kung hindi sinusuplayan ng Iran ng armas ang kanilang mga proxy sa gitnang silangan. Kahit anong ginagawang pakikipag-alyansa ng Kingdom of Saudi Arabia sa Pakistan at ngayon naman ay sa Turkey, walang epekto ito para sa Iran. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang opensiba laban sa kaharian. Ano naman kaya ang tugon ng Amerika? Magbibigay kaya ng utos si President Trump upang panagutin ang Iran at mga proxy nito sa gitnang silangan? Sa video naman nakuha ng mga kababayan nating mga Pilipinong marino na sakay ng mga sibilyang barko na dumadaan lamang sa mga daluyang ito. Naranasan nila ang pait na agresyon ng Iran at mga proxy nito. Palapit na yung drone! Palapit na! Saklan! Ayan na! Saklan! Teko! Oh, kaya nagnabi! Sinubukan ding atakihin ng mga attack drone ng Houthi ang Marib sa Yemen kung saan naroroon ang mga tropa ng Yemeni forces. 10 mga attack drone ng Houthi ang winasak ng tropa ng gobyerno ng Yemen. Posibleng ang mga air defense system na ito ay sinuplay ng Kingdom of Saudi Arabia at United Arab Emirates sa gobyerno ng Yemen. Amerika, formal nang tinuligsa ang China. Nitong Sabado lamang, inakusahan ng Estados Unidos ang China na siyang sumisira sa kapayapaan sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc sa West Philippine Sea gamit ang iligal na pag-aangkin sa area. Hindi tinatanggap ng Amerika ang patuloy na pagpatupad ng China ng nature reserve sa Scarborough Shoal at pagtakwil sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar na itinuturing nilang traditional fishing ground. Ngayon maging ang Amerika ay itinutulak ang China sa kanilang mga ambisyon na makuha ng iligal ang Baho de Masinloc sa mga Pilipino. Kaya dapat tayo rin manindigan sa ating mga karapatan na ang West Philippine Sea ay atin lamang. Hindi lamang Amerika ang kasama natin sa labang ito, maging ang Australia ay nanindigan na sila ay nakatayo para sa Pilipinas laban sa agresyon ng China laban sa mga Pilipino. Tumitindig ang ating mga kakampi na ang West Philippine Sea ay sa atin. Kaya dapat tayo mismo taas noo kahit kanino. Hindi natin isusuko kung ano ang dapat ay sa atin. West Philippine Sea, atin to. Great. Well, welcome everyone, and it's fantastic to be here with the Secretary of National Defence from the Philippines, my good friend Gilberto Teodoro. As I said earlier, in meeting here in Darwin, we're roughly halfway between Canberra and Manila, which is just a bit of a reminder about how close we are to the Philippines and the fact that our two countries are very much neighbours. And as we met today, we spoke about, as neighbours, our shared commitment to the global rules-based order and its application in our region, in the Indo-Pacific, but particularly
in the South China Sea, the West Philippine Sea, and we very much stand with the Philippines in the assertion of the UN Convention on the Law of the Sea and international law in those bodies of water. Today we have the final day of exercise Pitch Black. The Philippines has been participating in this. Gilberto went and saw the launching of the last night's sortie, which included 4 FA-50s of the Philippines Air Force. But the armed forces of the Philippines have also just concluded exercise Carabaru, which was undertaken outside of Townsville over the last few weeks. These 2 exercises are respectively the largest land and the largest air deployment that the Philippines have made abroad this year. And of course, earlier this year, the Philippines contributed to exercise Kakadu, which is our largest naval exercise. And so across the 3 domains, we've seen a very significant presence of the armed forces of the Philippines here in Australia. And next year, we will be in the Philippines participating in exercise Alon 2027. It will be the largest exercise that Australia undertakes outside of our country next year. And just as the other iterations of exercise Alon have seen it grow in breadth and complexity, as we spoke about it today, we are really confident that next year's exercise Alon will do the same. And all of this is an expression of how closely our 2 defence forces are working together. We have previously spoken about very significant work that we are doing in terms of building infrastructure on bases in the Philippines. That work is going at a pace. Right now, there are 8 projects underway across 5 bases in the Philippines. And we will continue with this infrastructure work. What that is doing is building the capability of the armed forces of the Philippines, but it is also underpinning a much greater Australian presence in the Philippines, which we deeply, deeply appreciate. And finally, we have continued work on the defence cooperation arrangement between our 2 countries. Again, we've spoken about this in the past as well, but we are working on an arrangement which will be transformative in terms of the defence relationship, really the bilateral relationship between our 2 countries. And in this, the 80th anniversary of our bilateral relations, we are really confident that we will be able to conclude and sign the defence cooperation arrangement later this year. So Gilberto, thank you for being here. We've really very much enjoyed the very substantive conversations we've had today. And as I said earlier, you are a very welcome guest in Australia. Laban Pinas.